ambisyon. Ngayong nasa droga, you better think, yes, I am running. Wala akong pera na sarili ko talagang panggasto. Ayaw kong humingi kasi ayaw ko ng utang na loob. I do not prevent the president. Gusto ko lang malaman ninyo na ito pong black ng ating bansa, mahal na mahal ko. Gusto ko tawagan umuwi na naman. Para magbisita dito na makaganda. Dapat ang mayor muna ang I am tasked to serve the nation. There will be no compromise. There will be no relatives. There will be no friends. There will be nothing except the people of the Republic. Parang isang telenovelang araw-araw inaabangan ng publiko ang pagtakbo at pagkapanalo ni President-elect Rodrigo Rody Duterte. Binansagan pa nga itong Duterte serye. Ano man sabihin niya, kundi man ikatutuwa ng ilan, ikinagagalit naman ng iba. Papaano nga bang ang alkalde ng isang lungsod sa Mindanao na mayroon lamang 2 milyong katao ang siya ngayong mamumuno sa higit 110 milyong Pinoy? Magandang gabi, ako po si Lucy Cruz Valdez. Samahan niyo po akong balikan ang pambihirang biyahe ng Pangulong Promdi. Siyam na porsyento ng mga botante o nasa 16 na milyong Pilipino ang nagluklok kay Rodrigo Rody Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng bansa. Rodrigo Duterte! God bless our new President, Rodrigo Rody Duterte! Kaliwat kanan ang mga pagdiriwang sa kanyang landslide na panalo. Pero sa simula ng kanyang pagsabak sa karera ng pagkapangulo, kulelat sa mga survey si Digong. At ang kanyang biyahe papuntang Malacanang maihahalin tulad sa isang roller coaster ride. Pebrero 2014, itinatag ng isang barangay captain sa Davao ang Duterte for 2016 President Movement. Ang nais ni Kapitan Mar Masanggid makalikom ng 9 milyong pirma para kumbinsihin ang alkalde na tumakbo. Nakita ko si Mir pag sinabi na alam mo ni Carrillo, sinusunod ng mga tao. Pag sinabi ni Mir na wala magpaputok during December, yun din sinusunod ng mga tao. The only person can unite the Filipino people. Pero ang taong sentro ng kanilang panawagan, makailang beses tumanggi na tumakbo. Sa kanyang programa sa telebisyon sa Davao na Gikan sa Masa, Marso pa lang ng 2014, sinabi na ni Digong wala raw makapagpapatakbo sa kanya. Hindi nagpatinag ang supporters ni Digong. Ipinakita nila ang kanilang puwersa sa isang rally sa Davao noong March 29, 2014. Nahigitan din nila kalaunan ang kanilang target. 11 milyon ang pumirma sa kanilang panawagan. Pero matindi pa rin ang pagtanggi ng alkalde na ikinadismaya ng kanyang mga supporter. Alam mo nung palaging umatras si Mir Duterte, pati yung mga tao na mga Dabawenyo, umatras rin. Parang suntok sa langit itong ginagawa namin. Setyembre 2014, inalok ni Senadora Miriam Santiago si Digong na maging bise nito. Pero kahit yun, tinanggihan ni Duterte. I'm really flattered, honored by the declaration of Senator Santiago. But unfortunately, I said, I am not good for national office. And besides, I intend to retire after this term. Nanahimik ang mga panawagan kay Duterte sa pagtatapos ng 2014. Hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente.
Trade among the stars, continue the interstellar journey, and unlock up to 110% deposit bonuses. Pero sa pagpasok ng 2015, naglunsad ang alkalde ng tinawag niyang listening tour, kung saan nilibot niya ang mga vote-rich areas ng bansa upang isulong umano ang federalismo. Pero maraming pumuna na tila hindi talaga federalismo ang layunin ng listening tour, kundi ang pulsuhan ang mga botante. Nung initially, umiikot siya, yung tinatawag niyang listening tours, ginawa niya yun sa federalism. Kahit hindi maintindihan ng tao ano ba yung federalism, dahil bago. Kung bakit niya ginagawa yun? Oo, di ba? Hindi naman siya nagsasabing, tatakbo ako. Hindi, nakikinig lang ako. Kinukuha ko ang pulso ng taong bayan. And then, siguro ang isang very strategic move doon, na-entice ang tao kasi may isang taong umiikot pero hindi naman tatakbo. So, naaangat yung emotion na, uy, may taong taga Mindanao, lalaban. Sino ba yan? Wag ho kayong tumindig. Hindi po ako pare. Bagamat mariing itinatanggi ng kampo ni Duterte na namumulso lang sila noon, kalaunan ay inamin nila na dito nila unang nakitang malakas ang hatak ni Mayor Rody. Ito'y ayon na rin mismo sa kanyang executive assistant na si Bongo. Pero alam mo, walang nakikinig sa federalism. The interest of the people on his face. Sabi ko, Mayor, parang hindi masyado nakikinig yung tao about, they're not interested about what you're saying on federalism. Interesado sila kung ano yung pinagsasabi mo. Iba yung karisma ni Mayor sa publiko. Malalaman mo, nakikinig talaga sila. Patuloy siyang umikot at doon niya naramdaman na talagang minamahal siya ng tao. Nakapagtataka rin na sa kabila ng pagiging isang umano'y simpleng listening tour, namumudmod ang kampo ni Digong na mga t-shirt, boulder bracelet, stickers at magazines na mistulang mga campaign paraphernalia. At sa lakas ng sigawan, aakalain mong isa itong kampanya. Pero tila bingi o nagbibingi-bingihan sa mga paulit-ulit na sigaw at panawagan ang anak ng Mindanao. May medical issues na rin ako, matanda na ako. Had God wanted me to be mayor, president, He would have opened the door for me when I was younger. The brilliance of Marcos. I don't have yung wit ni Santiago. Ako, paupuin mo dyan. Sa kaliit-liit kong itong taga Mindanao, hindi ako mapayag, mapahiya ako. So, wala akong pera, sarili ko talagang panggastos. Ayaw kong humingi kasi ayaw ko ng utang na loob. I do not covet the presidency. Sa kabila nito, mahilig magpahaging ang alkalde sa mga matutunog na pangalang tatakbo sa eleksyon. Maruhas, hindi ko lang makita si Mark. Pilangan niyo si Mark? Oh, good. Sis Escudero, good. Mar, good. Binay, good. Si Duterte, very good. Ilan ba ang score ni Binay ngayon? 32. Kung mag-82 ako, takbo ako. Hindi rin siya umaatras sa tuwing matatanong kung anong gagawin niya sakaling maluklok bilang pinuno ng bansa. Gumawa na kayo ng maraming punerarya dito. Patay lahat. Ordinaryo lang ako na killer. I will close Congress. Kunin ko yung pera with so many billions there, I will use it to increase the salaries of the teachers, of the police or military. Agosto 2015, 9 na buwan bago mag-eleksyon, umiinit ang politika. Si Senator Grace Poe akmang tatakbo na bilang presidente at nakikipagpulong sa mga partidong pwedeng magdala sa kanya. Si Mar Rojas naman naghahanap ng kapalit ni Senator Poe bilang kanyang running mate. Si VP Binay lang noon ang tiyak na kakandidato, samantalang si Digong patalim na ng patalim ang mga pahayag. If I become president, I can assure you, upon the grave of my father, the charges won't be corruption.
But it would be something like multiple murders and genocide. Kasi hindi ko kaya magtingin ng itong bayan ko na ganito. They will just have to stop. And if I ever get to file a certificate of candidacy for president, I'm telling the Filipino people now, do not vote for me because it will be bloody. At nang akala ng marami ay akmang magdedeklara na si Digong, biglang kumambyo na naman ito. Nang umupo sa happy hour ng News 5, muli niyang pinagdiinang hindi siya tatakbo. There never was an occasion they said that I'm running for president in this country. Never. Every time I'm in a crowd, maybe in a conference or seminar or convention, I get to be the welcome address as the mayor. Wala talaga akong sinabing tatakbo ako. Sa naging panayam ko sa kanya sa programang Reaksyon, inisa-isa ni Digong noon ang kanyang mga rason sa hindi pagtakbo. Mahirap kasi maniwala, sir, kasi napaka-aktibo ninyo sa inyong mga listening tours. Biglang, hindi pala kayo tatakbo. What was that all about? Alam mo kasi, may 3 akong binigay, matanda na ako. Tapos, ayaw ng pamilya ko, which is really tama. Hindi ko naman maipalit yung edad ko. The family sentiment talagang ayaw. Yung Bakit po ayaw nila? Kasi naawa. Alam nila ang sakit ko. That I have a spinal issue, meron akong... Tsaka I acquired Burgess disease, sigarilyo. That's why Davao City, no smoking. The third is the most telling. Ano po yun? Sinabi ko wala akong pera. Walang tao dito sa Pilipinas na magsabi, tatakbo siya ng presidente at kunin niya lahat sa bulsa niya yung pera. Pero bingi rin sa kanyang pag-ayaw ang patuloy na lumolobong bilang ng mga supporter ni Digong. Ang karisma niya lumabas na sa isla ng Mindanao. Bago matapos ang buwan ng Setyembre, 50,000 katao ang nagpakita ng puwersa sa Quirino Grandstand. Kailangan tumakbo siya, kailangan magbago ang Pilipinas. Bukod sa signature campaign, nag-donate din ng piso ang lahat ng lumahok bilang tugon sa iniinda ni Digong na kawalan ng pondo at makinarya. Kung magkakaisa ang boto ng Mindanao at saka mga Kabisayaan, pati na rin po yung ibang panig ng bansa, ibang lalawigan, panorte hanggang south, may pag-asa po. Kasabay nito, nagsimulang paandarin ng kanyang mga taga-suporta ang isang makabagong makinarya. Pinatrending nila ang #Duterte2016 na umabot sa halos 2 milyon ang online reach at 2.6 million ang bilang ng impressions. Hindi man nakarating ang alkalde sa Quirino Grandstand, nagpaabot naman siya ng mensahe ng pasasalamat at muli humingi ng panahong pag-isipan ang kanyang desisyon. In order to have a soul searching, you must have a soul to search. I am ready to search, but the problem I said is apparently I have lost my soul. Hinahanap ko pa. Planado man o hindi, noong buwan ding iyon, umangat na sa mga survey si Digong. Nangunguna pa rin si Po, pero sa rating ni Duterte na 16%, statistically tied na sila ni na VP Binay at Secretary Mar Rojas. Buwan ng Oktubre 2015, dumating ang linggo para sa pagsusumite ng Certificate of Candidacy o COC ng mga nagnanais kumandidato. Sanay po ang Pilipino sa mahirap na mga laban. Nagpalipas ng magdamag sa harapan ng tanggapan ng COMELEC sa Maynila ang ilang supporter ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pinakainabangan ang magiging pasya ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Didinggin ba niya ang higit 1 taong panawagang tumakbo sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan? Unang araw pa lang ng filing, tinuldukan na agad ni Digong ang pangarap ng kanyang mga taga-suporta. There was never a time that I looked beyond
the boundaries of the mayorship of Davao. Samantala, ang mga ibang kandidato, isa-isa nang nagsipag-file ng kani-kanilang mga COC. Si VP Binay, Senator Grace Poe, Secretary Mar Rojas at Senator Miriam Santiago. Lumipas ang unang 3 araw ng filing ni Anino ni Digong hindi nasilayan sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Dakbayan sa Davao, ikinahanglan ang inyong suporta. Magsabot-sabot ka! Pero ang anak niyang si Sara Duterte muling binuhay ang dugo ng mga maka-Duterte nang mag-post siya sa Instagram ng kanyang pagpapakalbo. Kasabay ng mapanghamong hashtag Duterte 2016 at hashtag Kalbo para sa pagbabago. Sinundan ito ng pagpapakalbo ng mga masugid ding follower ni Digong. Siya ang pag-asa natin na magbago ang gobyerno. May kakayahan siya. 15 ng Oktubre, isang araw bago ang deadline, nag-ingay at sama-samang nagpakalbong ilan pang grupo ng mga supporter ni Mayor Rody. Subalit nauwi sa wala ang kanilang sakripisyo. Alas 3 ng hapon, dumating sa Intramuros ang executive assistant ni Digong na si Bongo. Sa suot niyang statement shirt, nasawi ang mga nakaabang. No is no. Ang dalang COC ni Bongo para sa re-election ni Digong sa pagkaalkalde ng Davao City. Last message ni Mayor, ingon niya, thank you, but I have decided to run for Mayor of Davao City again. Na Duterte zoned ang mga nag-abang at nag-trending online ang hinaing ng mga umasa sa kandidatura ng alkalde. Pero sadyang may mga matitindi ang pananalig. Kahit mag-file ng Certificate of Candidacy sa Davao si Mayor, meron ding option na pwedeng si Madam Sara yung mag-file dito. Okay? And we know the fact legally na ang substitution hanggang December pa. Kinabukasan, October 16, huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Nagpalipas ng magdamag sa tanggapan ng COMELEC ang mga supporter ni Digong. Umugong ang usap-usapan, lilipad daw pa Maynila ang alkalde. Hindi po kami natitinag doon sa ginawa niyang filing ng mayoral candidacy. Sapagkat naniniwala po kami sa kanya kung anong tinatakbo ng isip niya, uupo yun, wala po kami pagdududo doon. Nabuhayan pa sila ng loob nang mag-post na naman sa Instagram si Inday Sara, larawan ng kanyang COC para sa pagkaalkalde ng Davao. Sa pagpatak ng bawat oras, nahaluan ng duda ang pag-asa ng mga naghihintay. Sisipot nga kaya si Digong? Isipin mo siya lang talaga yung tumatakbong politiko na parang yung mga tao pumipilit. Hanggang sa sumapit ang alas 5, walang dumating na Rodrigo Duterte. Pagtatapat ni Bongo, kalaunan maging siya, sinubukan pang kumbinsihin ang alkalde pero bigo sila. May one last try ako nung that day. Sabi niya, hindi ko, Mayor, baka magbago isip mo. Sabi niya, isa ka pa. Sabi niya, nag-usap na tayo. Tapos na usapan natin dyan, hindi talaga ako tatakbo. That was the longest 12-hour my life. Hindi ko maintindihan na naiihi ako, na hindi ko naintindihan nararamdaman ko. I'm so tense. Sa kabila nito, hindi pa rin namatayan ng pag-asa si Bongo at ilang malalapit na kaibigan at kaalyado ng mayor. Nakaisip sila ng paraan. Iminungkahi sa liderato ng PDP laban ang kanilang huling alas. So sinabihan ko si Senator Coco Pimentel, sabi ko, Sir Coco, hindi talaga pupunta si Mayor sa Manila. Nandito lang po kami sa Davao and we are unprepared na lumipad dyan. Kung gusto mo, ito, a mere suggestion only. Sabi ko, mag-file kayo ng substitution, pero wala akong assurance na papalit si Mayor. Nakinig ang liderato ng partido. Bago matapos ang araw, nag-file si Martin Dino ng COC para sa pagkapangulo. Ako po si Martin Dino. Miyembro po ako ng PDP Laban since 1982. Trainer po ako ng PDP Laban. Bagamat miyembro siya ng PDP Laban at chairman ng Violence Against Crime and Corruption, pawang barangay captain lang ang hinawakang pwesto ni Dino sa gobyerno. Kaya nagtaasa ng kilay ng marami.
Placeholder nga lang ba siya para kay Digong? Sa panuntunan kasi ng COMELEC, mayroong hanggang December 10 ang mga partido para palitan ang isang kandidato ng kanyang kapartido sakaling ito'y mamatay o di kaya'y ma-disqualify. Tuloy ang mga ugong sa kandidatura ni Digong. Ilang araw matapos ang filing ng COC, namataan siya sa isang mall. Dito, eksklusibo siyang nakapanayam ng News 5. Hey sir, so paano yung presidential run mo? Wala na yun. I have filed my COC as mayor of Davao City again. Sir, walang substitute? Kasi I believe yung isa niyo You po are talking about December? Yeah. Yeah, that's the window. That's what they're talking about. Yeah, so sir... I might still go for it. So will you go for it? Well, I said I leave it to God. Wala, ayaw na niyo magtanggap ng sagot eh. If I say ayaw, magalit man. So, scale of 1 to 10, running for president, 3. Pinagkaguluhan ng mga nakarinig ang mayor. Nabuhay ang pag-asa ng mga taga-suporta. Pagtatapat ni Bongo, isa itong mahalagang pangyayari na kumurot sa puso ng tigasing si Duterte. Nagdagsaan yung mga nagpa-picture. Ang dami, 2 oras siya nakatayo doon. Yung iba dumadaan, galit. Sabi niya, Mayor, hindi na kami boboto at wala nang pag-asa sa itong bansa natin. Hindi ka naman tumakbo eh. Galit yung tao. So doon niya nakita na andyan pala yung real clamor. Nang salain ng COMELEC ang listahan ng mga nagnanais maging kandidato, maraming kumwestiyon kay Dino at nabansagan pa siyang nuisance candidate. Pagtatanggol ni Dino, tandaan niyo po, ako ay inendorso ng aming partidong PDP Laban. October 29, umatras na nga si Dino sa laban na insulto raw siya sa pagturing sa kanya ng nuisance candidate. At ang inasahang pamalit nga ay ang alkalde ng Davao. He's a very loyal party man and that he would abide by whatever is the decision of the party. Ngunit tumanggi pa ring magbitiw ng huling salita ang mayor. Hanggang sa kalagitnaan ng Nobyembre, namamaluktot pa rin ito sa panawagang tumakbo. I'll tell you straight para matapos na talaga kung bakit. Maybe duwag ako na pagkatao. Parang gano'n, fear of failure. But you know, the problems of considering the enormity of the problems confronting the country, talagang maging duwag ka. Habang naghuhunos dili ang mayor, umarangkada naman ang mga kasong disqualification laban kay Senator Grace Poe. Naliko ang atensyon ng publiko sa Senado kung saan dinidinig noon ang kandidatura ni Poe. Sa puntong ito, akala ng marami tuluyan ng magagarahe ang biyaheng pampanguluhan ni Mayor. Ngunit nang paboran ng Senate Electoral Tribunal ang kampo ni Poe, ginulat ni Digong ang lahat sa kanyang deklarasyon. I do not like the ruling of the set. The treaty says that foundings should be given citizenship by the country where they are found. Period. Kaya matapos ang ilang buwang hulaan kung tatakbo nga ba siya sa pagkapangulo o hindi, Nobyembre 23, 2015, tinanggap na ni Digong ang hamon. Yes, I am running. But the formal declaration would be made by the PDP. Ako ang nagpresidente ng Pilipinas. Kayong mga durugista, yung araw na yan, magbigti na kayo. Kung anong bagal ni Digong magpasya sa pagtakbo ay siya namang tulin niya sa pagpili ng pangunahing plataporma. Handa raw siyang ipatupad ang kamay na bakal laban sa krimen at droga kahit pa mauwi ito sa pagdanak ng dugo ng mga kawatan. If you have a better idea, then let me know and I will adapt it. I've been in this business, I said, for 22 years. I should know the rules of the game. Bakit ba kayo takot dyan sa kiling-kiling na yan? Imposible sa pananaw ng iba pero track record na raw niya ang magpapatunay. Kaya niya itong tuparin at handa pa siyang itaya ang kanyang sariling buhay kung di niya ito mapanindigan. Patayin ako, di patayin ninyo ako. Who wants to volunteer? Can shoot my head. Sundin lang ninyo yung batas, wala tayong problema. Pagsugpo sa kriminalidad, isang mensaheng malinaw, simple at malapit sa bituka ng mga botante.
Duterte is standing on the right issues. Forget about federalism. That does not ring a bell to people. But Duterte right now is talking about criminality, drugs, corruption, and he has a track record. Sabi ko, for as long as Filipinos wake up to a morning in a country where there is crime, drugs, and corruption, Duterte will continue. How do you win elections anyway? Consistency of messaging. Ang mapangahas na pangakong ito, sinabayan ni Digong ng kanyang magaspang na pananalita. Ang Espanyol na yon, gusto kong tawagan. Umuwi ka na. He ridicules, kumbaga kung sa strategist point of view, ito yung nightmare to handle. Kasi hindi mo pwedeng, yung imahe, ano bang imahe, sir, hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na gano'n. Sir, hindi ka pwedeng magsabi ng ganyan. Sir, hindi ka pwedeng kumumento ng ganyan. Nobody told him, he just went to present himself to everyone, and Viola, there was a connection with the ordinary people. And he talked about frontline services, even platform. Mulat sa pool ang kanyang araw, pagiging totoong tao ang naging pangunahin niyang bentahe. Bagay na hindi kailanman masasabing pawang gimmick lang. I am a global leader. Si Mar, Cubao leader lang yan siya. Isa nga sa mga unang nakatikim ng matalim na dila ni Digong ay ang kalabang si Mar Rojas. Panunuya niya, peking Wharton graduate daw si Rojas. Bintang na pikonding pinatulan ng kalihim. Inimbento lang nila, show me a certificate, a diploma. Yan, ginawa lang yan sa Recto. Culinary arts to. Talk. Yan na lang ginagawa mo, Digong eh. Na nauwi tuloy sa hamunan ng suntukan. Gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin. Di ba? At sampalan, bakit pa sampalan? Pambabae yan. Suntukan na lang. Paano hindi mabiyuda si Corina nito? Siyempre pa, hindi pinalagpas ng kanyang mga kritiko at kalaban ang kanya umanong pagkakasangkot sa mga extrajudicial killings. Pilit ding iniuugnay sa kanya ang Davao Death Squad, isang grupong vigilante na marami nang nabiktima sa Davao. Ladlaran niyang sinagot ang mga bintang. Ano ko, sinong pinatay? Inosenteng tao? May pinatay ako na pare? May pinatay ako na madre? May pinatay ako na negosyante? Sinong namatay? Dito, walang namatay. Tignan mo Maynila. Ngunit madali man daw ikabit sa pangalan ni Digong ang pagiging mamamatay tao, hindi pa rin ito naapektuhan ang ratings ng alkalde. May baho si Duterte. Oo, pero yung Pag baho... sinabi mo palang Duterte, killer ka agad. Oo, pero kailan yan lumabas? Matagal na, pero walang gumamit kasi hindi nga alam, yung mga kandidato, hindi alam, pag inintroduce natin ito sa fray, yung framing na frame ni Digong yung 90 days. Very, very well. Hindi na nga natinag ang paglakas ng momentum ng mayor ng Davao. God will decide. Ang dating nasa ika-4 na pwesto sa mga survey, unti-unting umangat sa ikalawa at kung minsan, tumatabla pa sa unang pwesto sa mga kalaban. May I have extension? Yes. Pero ang pinakamalaking pag-angat niya sa ratings ay naitala matapos ang presidential debate ng COMELEC at TV5 noong March 20 sa Cebu. Lalo na sa mga eksena bago magsimula ang debate, tila naaliw ni Duterte ang mga botante sa kanyang mga joke. Bakit mo naman inaway? Bakit mo naman inaway? Wala akong inaaway. Hindi ba magkasama kayo sa isang kwarto? Ano nangyari? Wala. Sinabihan ako gustong palitan ng rules, pero kaya nagatay lang kami nasabihan kung tuloy o hindi. Bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede naman. Nagtataka din ako eh. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Pero... Ako mas kinasino makasama ko sa kwarto, basta matino. Ako na yun.
Dito na rin nagsimulang maramdaman ang lakas ng puwersa ng mga social media supporters ni Digong. Naging maanghang ang sagutan ng mga tinawag na Dutertards at Noytards. Ang mga dating magkakaibigan, nagkakasiraan dahil kay Duterte. We do not encourage this. In fact, from the very start, sinasabihan na namin ang mga supporters namin sa social media to behave well. May mga protocols tayo dapat na sundin. No? Is it really something you can control, Mr. Laviña? No, we cannot. Also, there are trolls. There are fake sites. There are fake social media operators. No? Sumasakay sa issues. Be adducing before the crowd documents. I understand that. Siyempre, yung mga nangyayari during the second debate, diba? You pick out a certain, siguro, mga 15-seconder, 30-seconder. Ini-edit yan naman. Ang bilis na mga volunteers namin mag-edit, yung best moment, ilalabas. Grabe reaction. Sobra yung millions yung nagsishare, nagkiklik sa mga ganong summary. So sabi namin, okay to. Oo. And share, etc. Kung tutuusin, ni wala nga raw matinong sagot na nakuha mula sa alkalde kung usapin ng plataporma ang pag-uusapan. Bagay na ikinatataka ng political strategist ni Binay na si Malu Ticya. Kumbaga kami, naghihirap kami sa platform namin to present it adequately. During the debate, he was the best guy who came up with best sound bites. Kami, we're left hanging. Ano nangyari sa atin? I mean, kahit mo tingnan sa debate, yung 3 rounds ng debate, wala man siyang sinabi doon. Walang policy, walang introduction of platform. Inamin niya na, kokopyahin ko na lang yung inyo, ang gaganda ng inyo. I mean, kumbaga ikaw, antithesis yun. Pag ikaw yung strategist, how do you fight with such a candidate? Matapos ang debate, sa kauna-unahang pagkakataon, nanguna sa pre-election survey ang anak ng Mindanao. Nasolo niya ang liderato sa rating na 27%. Kinagat ng publiko ang pagiging totoo raw ng alkalde. Pero ang pag-ayon sa kanya ng taong bayan, protest vote din daw na matatawag. Hinalal natin ang isang dating senador na Noynoy Aquino, no? At nanalo din siya dahil sa mensahe na magkakaroon ng tunay na pagbabago. At nung panahon niya, nakita natin na talagang maraming mga galaw ang gobyerno na talagang, kumbaga, hinipe talaga o pinaasa ng matindi ang publiko sa mga tunay na pagbabagong mangyayari. Pero ano ang nangyari? Karamihan dito o kung siguro parang ni isa wala yatang nasunod doon sa mga pinangako, ano? Marami yan, katulad ng Freedom of Information Act. One is the establishment really had a problem. You use the ang matuwid. For so many years, we have a leader who can do something good for the ordinary people. I mean, the expectations are very high. But nandun yun. So nakita nila kay Digong. Sabi ni Presidente Aquino, hindi daw protest vote yun sa kanya, maganda daw ang strategy ni Digong. So I go back, anong strategy ni Digong? You can point to several strategies, but there is no one dominant strategy. It's the authenticity. If authenticity is a strategy, Digong got it. Sa paglaki ng agwat ni Digong sa mga survey, umigting lalo ang tsansa ni Mayor na maging Pangulo. Sa puntong ito, akala ng marami sure win na siya. Hanggang sa magbitiw siya ng birong hindi biro. Pag nagalit ako kasi ni-rape, oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang... Yung sa rape comment, lumabas dito na talagang maraming nag-react. Pero ang lumalabas talaga, kasama ito doon sa personalidad ni President-elect at nagpaumanhin din siya dito. Tulad ng inasahan, hindi bumagsak ang rating ni Digong. Pero hindi na rin ito umangat. Gayunman, sinamantala ito ng kanyang mga kalaban. Ang ipinukol sa kanya, korupsyon. Akala nila hindi mabibisto yung pagpapanggap nila Pero ngayon, maliwanag yan. Hindi po nagpapanggap siya na mahirap, niloloko niya yung tao, pero may daan-daang milyon siya sa bangko. Na nakapangalan sa kanya. Ganito ba ang gusto niyo? Kayo ang patayin ko. Sinundan pa ito ng isang anti-Duterte ad gamit ang panawagan ng mga paslit.
Pero tila huli na ang lahat. Ang sigaw ng kampo ni Digong na #Duterte pa rin at #Duterte till the end ang nanaig. Whoever is with him is already with him. Solid na. Solid na. So, kaya i-affirm, i-affirm mo na lang that you are with Duterte till the end. Very Bisaya, no? Anong ba? Bisaya ba yun? De, Duterte till the end. Meron pa namang isang ganun. Pero in the heat of the moment, we just said, sige, Duterte till the end. God bless our new President, Rodrigo Rody Duterte. Maayong gabi sa inyong... It's a change in the sense that you have a winning candidate who is essentially an outsider. But when you say change in the real sense that there's a different government, hindi pa nagsisimula yung gobyerno, so we wouldn't really know. I have to ask the people is to give the new president the chance to prove himself that he could bring this government, be a responsive government to the needs of the Filipino people. Yung talks about him not finishing the term, I think we should help him ensure that he gets to finish the 6 years. Kasi tayo na naman ang lugi. Basta ako magsilbi ko ninyo.